Pagkahatid pala namin kila Kuya Noli at Eric ay pumunta na rin pala kami sa FDA Alabang. Pero bago nga namin narating yun, napakadami rin talaga namin pinagdaanan sa daanan. Ang hirap nga kapag hindi ka nga sanay sa syudad. Tapos nagloloko pa nga yung waste namin at kung saan saan nga kami dinala. Pero sa awa ng Diyos nakarating pa rin kami dito sa FDA. Bale kasi mga mare, dito na lang din kami natulog sa malapit para sa ganun hindi na rin kami bumalik. Kay schedule pa nga ito nung nakaraan, ngayon lang namin mapupuntahan. License to operate to mga mare para sa mga products nga natin. At syempre, shoutout nga po pala sa mga nakakilala nga sa amin dito. Hindi namin talaga in-expect makikilala nga kami dito sa Alabang. Maraming salamat po sa panonood nyo nga sa amin at suporta mula noon hanggang ngayon. Ito mga mare, isa sa tinatanong nyo kung FDA approved ba. Syempre, bago tayo maglabas ng product, sisiguraduhin nga natin na dumaan tayo sa tamang proseso. At eto nga't umuwi na nga rin kami papunta nga ng Bulacan, bale 2 oras nga yun. Sabi ko nga kay Ran, magpapasukat na nga rin ako ng grado, bale ito ang kaliwa ko ay 300 na daw. Tapos yung sa kanan ko naman ay 175. Kaya pala sobrang labo na ng paningin ko mga mare at hindi na nga ako nakakakita kahit medyo malayong tao lang. Dahil nga tumaas na pala yung grado ko at may pasok na ako, hindi nga pwedeng wala akong salamin, lalo na kung sa dulo ko hindi ko makikita sinusulat ng teacher. Nakilala nga rin pala tayo nila ate mga mare. Maraming salamat po sa inyo. At eto nga si mama binibiro ko, eto yung pasalubong ko sa kanya. Si mama naman kahit nga anong pasalubong tayo, tawang-tawa na naman nga siya. Hindi kasi namin naubos kaya naman dinala na nga lang namin at sabi ko piprituhin nga ulit para lumutong. Ilan nga lamang ito sa mga kaganapan nga natin dito sa Bulacan. Paano ba naman puwet na puwet si Gael dahil alas 6 na nga daw to natulog ng umaga. Kada gising niya daw kasi ay parang hinahanap nga kami dahil tumitingin nga siya dito sa pintuan. Hindi na nga namin napapasyalan yung kabila kaya naman ayan at pinuntahan na nga rin natin at di naman umuulan kaya sakto dinala namin si Gael. At ayun nga mga mare, sasagutin ko lang kung bakit nga umuwi sila Eric at Kuya Noli. Mga mare, meron silang sariling pamilya at kung gusto nilang umuwi anytime ay talagang pwede yun dahil may karapatan sila. Pasahod naman ang sinasabi ng iba, kahit mga mare hirap na hirap kami, hindi talaga namin kayang magtanggal nga ng mga kasamahan. Hanggat kayang ikakayod namin yan mga mare. Di bali nang wala kaming maipon, basta mga mare makapagpasahod nga kami. Pero tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, sila ang nagpaalam at gusto muna nga nilang umuwi. Dahil syempre kahit mga mare mahirap ang buhay, basta magkakasama ang pamilya, mas pipiliin mo yun minsan kasi syempre namimiss mo. Pero ayun nga mga mare, hindi naman porket umalis may mga issue na nag-away-away, wala naman ganun. Sadyang tanggapin na lang natin mga mare na kada may nakikita tayo mga tao sa vlog ay hindi nga permanente ang pagtatagal nga nila, lalo na kung malayo nga sila sa pamilya. Parang katulad lang din yan sa buhay natin mga mare, may dumadating, may umaalis, may mga magiging parte ng buhay natin pero hindi nga yun pang matagalan kasi alam nyo naman ang forever sa mundo ay pagbabago. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, may pamilya nga sila na mauuwian at sabi naman namin kung kailan nila gustong bumalik ay pwede naman nga silang bumalik. Oo, tama kayo, si Kuya Richard diba ang nagpaalam pero mas nauna nga sila. Pero si Kuya Richard talaga ay aalis nga din kasi nga ay may pupuntahan nga daw siya. Pero si Kuya Richard kasi talaga kahit gano'n yung katagal na wala ay babalik at babalik nga siya kaya sanay na kami dyan. Sabi ko nga sa inyo parang si Kuya Richard ay kabuti bigla-bigla na nga yung sumusulpot sa hindi may inaasahang araw. Kaya eto mga mare, masasana na nga ulit kayo na kami na nga lang muna. Yung tulad nga ng dati may nadagdag man si Kuya Mark sa kasinaki lang yun. Yun nyo naman nga si mama, ligayang-ligaya nga dito mga mare at masarap nga sa mata na nakikita siyang masaya. Hindi na nga rin bakas kay mama ang kalungkutan dahil punong-puno na nga siya ng kasiyahan. Bukod doon ay meron talaga siyang poging apo. Naisingit pa nga yun mga mare pero sa totoo lang masaya ako na nakikita siyang masaya. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.